Akala mo alam mo na ang lahat tungkol sa kamiling? Sige nga, alam mo ba kung bakit ang mga unang nanirahan sa ating bayan ay wala na sa kapatagan? Noong unang panahon, ang malawak na kapatagan ng kamiling ay malayang tahanan ng mga Aita. Sila ang naghahasik, nangangaso, at nangingisda sa lupaing ito nang walang istorbo. Ngulit unti-unting nagbago ang lahat nang dumating mula sa Hilaga ang mga pangkat ng mga taong kalaunan ay makikilala bilang mga Pangasinense at Ilocano. Sila ay dala ang kanilang sariling wika, paniniwala at kabuhayan, lalo na ang pagsasaka ng palay sa malalawakan lupain. Ang mga bagong dating ay mas marami at mas organisado. Dahan-dahan nilang sinakop ang mababang kapatagan, ang dating lugar ng mga Aita, at ginawa itong mga palayan at pamayanan. Sa pagdami ng mga dayuhan, lumiit ang lupang matitirhan ng mga Aita. Ang dating tahanan nila ay unti-unting naging pag-aari ng mga bagong mananakop. Ayon sa mga record, ang mga unang Pangasinense ay nagmula sa mga bayan ng Bayambang, Bautista at Alcala. Sila ang unang nagtatag ng mga permanenteng tirhanan sa ating lugar. Sumunod naman ang mga Ilocano mula sa Ilocos Norte at Ilocos Sur, na dala ang kanilang disiplina sa pagbubungkal ng lupa at pag-aalaga ng hayop. May ilang Aita na pumayag manirahan sa tabi ng mga dayuhan, subalit karamihan sa kanila ay hindi nakaangkop sa bagong sistema ng pagsasaka at sariling lupa. Unti-unti, ang mga Aita ay itinulak patungo sa mga lupang hindi gaanong mataba, sa mga burol at paanan ng bundok, kung saan mahirap magtanim at mangaso. Sa kanilang pag-urong, ang mga Aita ay naghanap ng mas ligtas na lugar sa kabundukan ng Zambales at sa mga bayan ng Mayantok at San Clemente. Noong panahong iyon, ang Mayantok ay isa pa lamang baryo ng Kamiling. Ngunit dito nagtungo ang maraming Aita upang makaiwas sa patuloy na pagsulak ng mga dayuhan. Sa kabundukan, nanatili ang kanilang tradisyonal na pamumuhay, pangangaso gamit ang pana, pagkuha ng pulot-pukyutin at pagtitipon ng mga ligaw na prutas. Ngunit ang kanilang bagong tirahan ay hindi kasing yaman ng kapatagan. Mas mahirap ang lupa, kakaunti ang hayop, at malayo sa mga ilog na puno ng isda. Ang pagtulak sa mga Aita paloob ng kabundukan ay hindi isang engrandeng digmaan. Ito ay isang tahimik na paglipat, isang unti-unting pagkawala ng kanilang dating mundo. Sa kabila ng lahat, hindi tuluyang nawala ang mga Aita. Sila ay nanatili sa matataas na lugar at hanggang ngayon, ang kanilang mga inapo ay matatagpuan sa mga barangay ng Kamiling, San Clemente at Mayantok. Sa kasalukuyan, ang mga Aita ay nahahati sa iba't ibang grupo, ang Paita Abelen sa Mayantok, ang Aita Ambala sa Capas, at ang Aita Magbukon sa iba pang bahagi ng Tarlac. Ang pagdating ng mga Pangasinense at Ilocano ay hindi lamang nagbago ng tanawin ng Kamiling, binago rin ito ang komposisyon ng tao sa ating bayan. Sa loob ng ilang dekada, ang dating Aita na pamayanan ay naging sentro na ng kalakalan at agrikultura ng mga bagong dating. Ang Kamiling ay unti-unting naging bayan ng mga migrante. Ngunit, ang mga Aita ay hindi basta-basta nawala. Kahit nasa kabundukan, patuloy silang nagbabantay sa kagubatan, ang kanilang huling matibay na kuta. Sa kabila ng pagtulak sa kanila, ang mga Aita ay nagbigay din ng malaking kontribusyon sa ating bayan. Ang salitang Tarlac mismo ay galing sa kanilang wika, Mala Tarlac, isang uri ng talahib. Marami rin sa mga lugar sa Kamiling ang may mga pangalang nagmula sa mga salitang Aita, isang paalala ng kanilang dating presensya. Sa kasamaang palad, ang mga Aita ay nananatiling isa sa pinakamahihirap na grupo sa ating lipunan. Ang kanilang pag-urong sa kabundukan ay naging hadlang sa kanilang pag-unlad. Ngunit sa mga nakaraang taon, unti-unti nang kinikilala ng gobyerno ang kanilang karapatan. Noong 2026, binigyan sila ng Certificate of Ancestral Domain Title o CAD-T sa Mayantok. Ito ay malaking hakbang upang ibalik sa kanila ang lupang ninuno, ang lupang ipinaglaban sa loob ng daan-daang taon.
Kaya sa susunod na makakita ka ng isang Aita sa palengke o sa kalsada, tandaan mo, sila ang unang nagmahal sa lupang ito bago pa tayo dumating. Ang ating bayan ay hindi lamang pag-aari ng mga Pangasinense, Ilocano o Tagalog. Ang Kamiling ay lupa ng mga Aita at patuloy silang naririto kahit sa kabundukan. Ang pagtulak sa kanila sa kabundukan ay isang hindi magandang kabanata ng ating kasaysayan, ngunit hindi pa huli ang lahat para kilalanin sila at bigyan ng dangal. Sa pagtuturo natin ng kasaysayan ng Kamiling, huwag nating kalimutang isama ang mga Aita, hindi bilang mga panauhin, kundi bilang mga tunay na may-ari ng lupang ito. May alam ka bang ibang kwento tungkol sa Kamiling? I-comment sa baba, baka yun ang aming susunod na fun fact. Huwag kalimutang mag-follow sa Kamilenyos para lagi kang may bagong alam tungkol sa ating bayan. I-share mo na rin sa kapwa mo taga-Kamiling.